nanay ng Kongreso. Yan ang tawag kay Iloilo 1st District at House Deputy Speaker Janet Loreto Garin. Bukod sa pagiging kongresista, isa rin siyang registered doctor. At dahil may background sa medisina, kadalasan may kaugnayan sa kalusugan ang laman ng kanyang mga programa. Taong 2015 hanggang 2016, nagsilbi siyang Health Secretary ng Administrasyong Aquino. Pero kongresista na siya nang maungkat ang kontrobersiya tungkol sa paggamit ng Pilipinas ng Dengvaxia vaccine. Hindi naman daw naging hadlang ito kay Doc Nanay para patuloy na maging isa sa mga matatapang na kongresistang handang makipagbangayan tungkol sa mga isyu ng lipunan. At makakausap po natin ngayong gabi si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Loreto Garin. Good evening po, Kong. Good evening, Medji. Good evening, Dexter. Magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapanood at tagapakinig. Magandang gabi, Kong. Kong, dahil bagong-bago pa itong liderato ng House of Representatives, kumusta naman ang performance ng ating bagong Speaker, Bogie D? Sa iyong pananaw. Mabuti naman, no? Aminin man natin, nagkaroon talaga ng problema yung oras or panahon ni former Speaker Martin Romualdez. Kasi nung dumarami na nga yung mga issue, kaakibat ng flood control projects, although nung panahon na yon ay hindi naman siya directly na nalilink, andun yung naiiwan pa rin kasi na siya ang Speaker ng 19th Congress. And with this, yung panahon niya ay nahahati. Kasi yung mga napapangalan ng kongresista, syempre, there's responsibility in being the head of the House of Representatives during that time. Sa panahon naman ni Speaker Bogie D, nakaka-full-time siya, no? He hops from one office to another office. Bilang tatay, no, ng mga kongresista, napapakinggan niya. Full-time siya na nakakapagtrabaho at nakakapagtutok. And he has also conveyed the semblance of uniting Congress, no? Devoid of any political party or political attachment. Kong, kilala rin po kayo bilang kaalyado ni Representative or former Speaker Romualdez. Nakausap niyo na po ba siya after his resignation? And do you have any information po ngayon? Lalo na po fresh mainit po no, na nabanggit ang kanyang pangalan ng isang surprise witness na si Orly Guteza. Do you have any information? Hindi pa po. No? I've never spoken to the former speaker since that day, no, na nag-resign siya. Pero naririnig naman namin dun sa kanyang mga staff at dun sa opisina niya, kasi doon naman yung opisina niya sa Congress, that he's willing to face all allegations and accusations at paulit-ulit niyang sinasabi that his conscience is clean. At ito ay ikinagagalak namin kasi sinasabi niyang hindi siya aalis at hindi niya iiwan kung meron man siyang responsibilidad na dapat sagutin or kung meron mga katanungan dapat niyang klaruhin. Kung nung nakaraang linggo, nung umupo na itong si bagong Speaker Bogie D, pinatigil po yung pagdinig sa issue ng flood control. Ano po ang reaction niyo po dito? It's a consensus na pumayag din lahat, no? Kasi talagang nakakabuti. Meron na kasing ICI. In fact, even Senate, in due time, will have to stop investigating dahil mag-triplicate. Ipapatawag ng ICI, ipapatawag ng House of Representatives, ipapatawag ng Senado. Magkakaroon ng confusion at the same time, yung validation ng witnesses is very important. Yung validation ng resource persons is also very important. Pwede kasing maging iba yung pananaw ng publiko kapag merong mga media at kapag yung nagtatanong ay merong ibang interest. No? Nangyari rin kasi sa amin yan, no? When there was this investigation ng Dengvaxia scare at na-hype yun. Siyempre, Kongreso at Senado nun, walang ibang bukang bibig, kundi patay. However, the WHO, the World Health Organization at buong mundo at yung 20+ countries na gumagamit ng bakunang ito, ay nagsasabi na hindi totoo, walang namamatay. But then our voices were being drowned. Nung yung kaso nga ay napunta na sa korte, nakita na peke yung kanilang mga testigo, peke yung autopsy, peke yung eksperto, kaya nga nag-grant yung demurrer. In other words, mahirap kasi magkaroon ng trial by publicity. But in this case, medyo maliwanag talaga na merong mga masasama at hindi magaganda at nakakagalit na mga nangyari, no, na paglalapastangan ng kaban ng bayan. At
you know, sa sitwasyong ganito, pwede kasing yung may sala ay pwedeng humanap ng ibang paraan para kunin ang simpatiya ng tao. Yung mga walang sala naman, na hindi naman makaka-afford ng kanilang mga publicity stunt, ay pwedeng itulak, no? At maging diversion ng mga investigation. So it's really best to have it in the proper forum, which is the ICI, devoid of any interest, devoid of any politicking, na ang tinutumbok lang talaga ay ang katotohanan and accountability ng mga dapat managot. So wala pa pong plano na magkaroon ulit ng hearing tungkol dito sa flood control sa House? As of now? Wala na. Wala na. No? Yan ang napagkasunduan ng liderato ng Kongreso. At nabanggit nyo nga po, Kong, yung Dingvac siya, no? Talagang masabi natin na veterano na po kayong government official at sa yung mga ganitong issue at mga crisis. No? Sa ngayon po, paano nyo po i-describe yung composition ng House of Representatives? Talaga po bang sa tingin nyo ma-achieve po natin yung transparency and accountability dito naman sa flood control issue or scandal, Kong? The composition of Congress now is mixed, no? Siyempre, nung before, nagkaroon din ng mga, meron din tayong fertilizer scam, meron yung mga NGOs no, na mga pumasok. I was not involved in any of those. Pero ang nakita ko, nagkaroon ng mga opening, mga butas, kaya nangyari yon. Nabago ito nung nag-initiate ng reforms. Unfortunately, pagdating ng 2017, kung tingnan mo, karamihan ng mga reforms na yon ay binaliktad. Kaya we are now here in this flood control mess. Kaya bang baguhin? Definitely. Kasi yung mga kongresista ngayon, ramdam nila yung galit ng tao. We hear the people, we hear their voices. At mismo yung iba natin mga kasamahan ay nagugulat. No? Kasi nung una parang hindi kami makapaniwala. Sabi namin baka, that's why it's best to really be determined by the ICI because that is the venue na talagang mabubusisi nila. Walang media, walang magpapasikat, walang manggugulo, at matutumbok talaga ang accountability ng bawat isa. Kong, medyo mamaya kumustahin namin yung iyong seatmate dyan sa plenaryo. Pero bago mo sagutin yan, kami po ay sa aming pagbabalik mamaya. No? Yes, sa ang kanyang seatmate na si Representative Barzaga. Yan. Kumustahin na. Kasi di ba magkatabi sila? Oo, at doon nga nasikat ang miyaw-miyaw. At sa ating pagbabalik yan, babalikan natin si makakwentuhan pa rin natin si Deputy House Speaker Janet Garin. Diyan lang kayo. Tuloy po ang ating kwentuhan kay House Deputy Speaker and Iloilo 1st District Representative Janet Loreto Garin. Ma'am, good evening po ulit. Ito na, yung ating pabitin na question sa inyo. Ano po ang masasabi niyo dun sa, mukhang makulit daw yung inyong seatmate dyan sa plenary hall? Actually, hindi ko siya seatmate, no? Minsan inuupuan niya yung upuan ko, or minsan inuupuan niya yung upuan ni Deputy Speaker Balindong. Although we have told him, kasi meron naman talagang seating arrangement yung mga kongresista. Kaya lang, ayaw nga niya talagang, gusto niya kasi ando dun yung Committee on Rules, ando dun yung mga Deputy Speakers. And I believe yung medyo problema nga is he really wants to be Speaker of the House. No? At paulit-ulit niyang sinasabi na binibigyan niya lang si Speaker Bogie D ng 1 week. Well, that's a problem. Kasi hindi naman yun na kapag gusto mo ay talagang makukuha mo. Oo. Pero, Congresswoman, paano po kayo naging parang nanay dito kay Congressman Barzaga? Kasi kung minsan nakikita ko doon sa mga live niya, napapanood din ng mga na pinagsasabihan niyo siya, may mga binabanggit kayong advices sa kanya. Sa Kongreso kasi, all government officials, there's a minimum decorum or behavior that is expected in all of us. No? At kapag may session, syempre, lahat yan, hindi lahat. Ng iba may ginagawa, nag-aaral. Pero mostly, nakikinig ka dun sa nagdedebate o sa mga nagsasalita. So kung maingay siya, if he sings or marami siyang mga salita, which is anti-administration, marami rin yung nagrereklamo na hindi nga nila naririnig. That's why I have been personally telling him to tone down his voice. Kasi hindi naman siya pinagbabawalan, pero ilagay lang sa lugar. Kung ano naman po yung message ninyo, dahil ngayon nga po ang mga composition ngayon, marami pong mga bata po ang naupo sa Congress. No? Ano pong mensahe nyo para sa mga bago at batang members ng Congress?
learn the ropes, no, follow their heart, and always be grounded. No, napaka-importante na kapag at an early age ay nabibigyan ng power yung ating ibang mga kababayan, napaka-importante na yung dalawang paa ay nakapatong sa lupa. That's very important, and have the heart to listen to the people because that is their way of becoming good future leaders, that they can make a difference. No? Kung kaninang madaling araw, 1 o'clock na yata natapos yung inyong plenary debate. Tuloy-tuloy itong sinasagawang plenary debate. Actually, past 2. Nung Past two. nakarang alaw, mga alas 3 yata. Kahapon, alas 2 o kanina na yon, alas 2 Alas 2 yata. na kanina, Nalilito oo. na, tapos So, medyo nalilito na, basta madaling araw pa lang. the following day na. So, ito yung ginagawa ng Kamara para naman hindi tayo magkaroon ng reenacted budget sa susunod na sa susunod na Yes. taon. Do you agree with that? Yes, at para mabigyan din ang Senado ng sapat na panahon na busisiin ang proposed budget. Ayun. Alright, Kong, ito po talagang hindi naman natin maikakaila na meron pong negative image ngayon ng Kongreso dahil nga po, ang ilan din po sa mga members nito ay nadadawit sa flood control issue. Sa tingin niyo po, paano po malilinis itong image na ito ng Kongreso sa ngayon? Unang-una, we have to walk the talk. Kasi hindi naman ganito ang Kongreso nung ako'y unang pumasok dito. Way back in 2004, hindi ganun. No? Karamihan ay talagang entrenched dun sa trabaho. And pasensya na pero ang naging problema kasi, as the years went on, no, at nung nagbalik nga ako ng Kongreso, tila hindi maganda na maraming mga nag-aahente ng mga kung ano-ano. Nag-aahente ng mga projects, nag-aahente ng mga facilitation fees. Because this makes the projects expensive. At yung mga facilitation fee, yun yung mga ahente na yun, yung mga agent na yun, syempre may mga connect-connect yun. Yung nakakapamahal. No? And at the same time, hindi tuloy na pupunta sa tamang project. No? It's a very bad culture to start with. But may pag-asa, definitely. Kasi makikita mo naman na that's normal. No? In every institution, there are a few rotten eggs. And in this case, marami ang talagang gustong-gustong tulungan na maihahon ang Kongreso. Ang pinaka-importante, we hear the people at kami ay naniniwala, no? At nakikinig na talagang nagkaroon ng pagkakamali. And nakikita natin yung reforms. No? We assure the public that we will walk the talk. At makikita naman yan sa 2026 budget kapag ipinasa. In fact, ngayon meron na tayong partial. Nakikita kung saan dinadala yung mga programa. This is a repeat of the corrections that were done when the fertilizers come and the link to some irregular NGOs happened. Ganun din nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng menu. Ibig sabihin ng menu, tinutumbok talaga yung mga kailangan ng taong bayan. So decisions and allocations are based on need, not on wants. Ayan. Napaka-reassuring po no, na marinig na may admission at may reforma po na gustong mangyari dyan sa House. Ito naman, Ito, Rep, pinakamatinding tanong to. pinakamatindi. Seryosong-seryoso po, Rep. Magbigay po kayo ng isa nightly routine ni Rep Garin. Alam nyo, kapag tumatanda tayo, ang pinakaunang dapat nating ingatan ay ang ating balat. No? Kasi maski tumatanda, kapag medyo young-looking pa rin yung skin mo, lahat ng stress ay hindi halata. So napaka-importante yung eye cream, yung serum, at saka inom ng tubig. Kasi yung tubig na yon ay nagmo-moisturize, hindi lamang sa labas, kundi sa loob pa rin ng katawan nyo. And that Alright, gives you the happy glare. Happy Ayan. glare. Skincare Masunod is nga. life. Masunod. Ayan ang anti-aging. Thank you very much. Once again, nakausap po natin House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. God bless.